To be honest, ang episode na to, hindi ko talaga alam kung paano siya introhan at hindi ko alam kung anong title. Pero alam ko may gusto kong sabihin at ikikwento ko muna sa inyo kung ano yun. At malalaman nyo na lang yan kung ano yung pamagat ng video na to pag natapos ko nang i-edit to. May gusto lang talaga akong sabihin at gusto ko lang siyang videohan. At it's somehow na maitatapat ako sa inyo. Guys, ano ba ang sukdulan? Hanggang kailan ba tayo magpe-prepare? Hanggang kailan ba tayo mag-aaral? Saan yung sukdulan na masasabi nating kapag naaral ko na tong buong bagay na to, magfo-focus na ako sa paghahanap ng client. Kapag natapos ko tong module na to, kapag natapos ko tong aralin, kapag nagkagantong progress na ako sa aking pag-aaral, ay ito na yung exact moment na perfect time na pwede na akong mag-apply as a VA bookkeeper. Sa palagay nyo, kayo, tinatanong ko kayo, comment kayo dyan sa ibaba. Ano sa tingin nyo yung moment na yon? Before ko ilatag yung aking kwento, magpapakilala muna ako sa inyo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ko nga pala si Kyle. 4 years po aking experience sa pagiging VA bookkeeper. Welcome dito sa ating YouTube channel. May gusto lang akong i-share sa inyo o ibahagi na kwento patungkol sa sarili kong buhay. At sa kung kailan ba ako humintong mag-aral o kailan ko ba nasabi sa sarili kong prepared na ako. Tapos nag-apply na talaga ako. Ako po ay nag-enroll sa mga courses din. Kagaya nyo. Nag-aral, na advisean, nakikinig ng mga videos, nakikinig ng mga podcast, nakikipag-network, at ginagawa ang best para matuto sa ibang tao, matuto in my own pace, in my own timeline and journey, at matuto sa kung ano talaga yung fundamentals. May isang moment, guys, sa aking pag-aaral na hindi ko malilimutan. May isang gabi, mga bago ko pa lang natapos yung QuickBooks course na nabili ko sa online. Kakatapos lang nito. Ang scope ng aming pinag-aralan, it's a general accounting. Navigation only on QuickBooks Online. Walang sinabi sa amin na specific na niche, na industry, walang real estate, wala lahat. As in, ang prerequisite lang namin doon para maka-attend sa course na yon ay dapat alam namin yung accounting basics kasi hindi na ituturo yung accounting basics. Tuturo lang kung paano gumamit ng QuickBooks Online at kung ano yung role ko or ano yung access ko na gagamitin ko as a bookkeeper kapag gusto kong magka-kliyente ng taga-US. Yun lang. Basic navigation, terminologies, tsaka yung mga advanced na mga features. After kong nakagraduate, sa totoo lang, hindi ko naramdaman na ako'y handa. Sa sobrang ikli kasi ng course, 1 week. No? The more I learn QuickBooks, the more na nasasabi kong ang dami ko pa palang hindi alam. The more na nanonood ako ng mga YouTube channel kung paano mag-close ng client, kailangan daw magaling sa interview. Mas naramdaman ko tuloy na hindi ako handa kasi magaling sa interview, basic English. Kahit basic English ng mga kapanahonang nagsisimula pa lang ako sa journey na to, talagang hindi magandang pakinggan. Kahit naman yung English ko ngayon, medyo better na lang yan onte. Pero andun pa rin yung hindi ako masyadong marunong makipag-communicate in English. Tagalog, pwede. Balik-taktakan. Tastokan, kwentuhan, pwede. Pero sa English, medyo hindi talaga ako confident at saka meron talagang gap between sa akin pagsasalita ng Bisaya, Tagalog kaysa sa English. May pinagkaiba talaga. Nung nalaman ko yun na, kailangan pala yun, no? Kailangan palang magaling ka sa interview. Sige, pinaunti-unti ko lang. Nag-aral-aral ako, sinanay ko sarili ko mag-English, gumagawa ko ng mga YouTube videos. Pagbabalikan nyo tong channel na to, sa pinakadulo, English lahat yun, yung mga episodes ko na nagtuturo ako ng QuickBooks, English lahat yun. Kasi yun yung pinaka-purpose nun, para masanay ako mag-English. Kasi nalaman ko nga sa mga YouTube videos, mga coaches natin dati, na dapat magaling ka or dapat marunong ka makipag-communicate in English kasi interview naman yung magpapa-client sa'yo. Inaral ko yan. Tapos the more kong inaral ulit na paano maghanap ng client, dapat you think as a consultant. You don't think as an employee. Kailangan, you are not just a bookkeeper. You are a problem solver. So, napaisip ulit ako. Problem solver? Ano kaya yung problemang sinusolusyonan ng isang bookkeeper? Nag-invento ulit ako. May nauso yan dati na kung hindi mo ma-explain sa isang sentence yung ginagawa mo, siguro kahit ikaw hindi mo naintindihan yung solusyon na pinoprovide mo. For example, I help businesses organize their books for clarity decision making. Parang ganon. Kailangan mo lang daw ma-explain ng 1 sentence or 2 para pag may nagtanong sa'yo na, ano bang ginagawa mo? Pag nasa forum ka or nasa online events ka or on-site, pag matanong ka, ano bang business mo? Ano bang ginagawa mo? May masasagot ka. Kaya inisip ko rin yan.
ano kaya yung pwede kong aralin na ganyan? Ay, sige, inunti-unti ko lang. Kaya ang dami kong mga cover photo sa Facebook na yun yung ginagawa ko. I really tried my best na ma-fit sa isang sentence yung ginagawa ko para maintindihan ng ibang tao. Di pa ako tapos dito sa hiring nga, sa pagsasalita. Naisip ko na ulit na kailangan palang ganito yung mindset. Okay, nag-aral ulit ako. Ano lang, consume lang ako ng consume ng content. Kaka-consume ko ng content. Ito, may nalaman na naman ako na dapat maayos yung resume mo at least dapat may experience ka. Kung maganda pagka-present ng resume mo at portfolio mo. Kaya doon, inayos ko ulit yung resume ko, yung portfolio ko. While ginagawa ko yung best ko na magkaroon ng portfolio, at the same time, resume na maayos. At the same time, maayos yung English ko. At the same time, magkaroon ako ng different mindset. Entrepreneur mindset or problem solver mindset kaysa bookkeeper lang. Hanggang sa nahuli ko na lang yung sarili kong pinagpatuloy kong mag-aral. Napaka-decidido ko kasi talagang maging VA bookkeeper. Kasi I have no choice. Pagkakatandaan nyo to guys. I started a VA bookkeeping nang wala akong degree at wala akong experience. Pero I really wanted na ang magiging trabaho ko or related sa magiging journey ko ay related sa accounting or numbers. Because yun talaga yung gusto ko nung senior high school pa lang ako. Kaya wala akong ibang choice kasi hindi naman ako pwede tumalon sa mga corporate local companies ng bookkeeping, accounting staff or kahit na pinakamababang data entry. Hindi kasi college graduate yung hinihingi ng mga local sa atin. Kaya wala akong ibang choice kung to push the probability na kahit hindi ko alam na pwede pala maging VA bookkeeper, mag-work in finance, kahit na wala kang degree. Kahit hindi ko alam yung probability na yan, the fact na alam ko lang na hindi siya required ng degree, yun lang yung clue ko na pwede pala, possible pala. Kaya I have to give my best. Even though it's hard, even though hindi ko alam, the uncertainty is talagang the overthinking, the anxiety, at saka self-doubt ko. Nagkatipon-tipon yun lahat. And kaka-all out kong mag-learn, kaka-all out kong matuto lang na matuto. Natrap ako sa isang sitwasyon na the more I learn, the more I feel drown. The more I learn, the more I fear. The more I learn, mas nag-doubt ako sa sarili ko. I never felt confident. The more I learn, the more ko nare-realize at nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. And even though I'm learning day by day, consumed it, understand it, and to the point na kapag may hindi akong alam na bagay, hindi ko tinutulugan, inaalam ko. Real estate na industry, ano bang accounting system niyan? Ano bang flow niyan? Construction, ano bang flow niyan? Property management. Kahit ano-ano nang pinagagawa ko. The more I learn, the more na parang sa tingin ko, sa sarili ko, wala talagang alam. Kasi the more I learn, mas nare-realize kong hindi ako ready. Mas nare-realize kong hindi ako handa. And napapansin ko yung resulta nun, napapansin ko yung effect nun. Especially kapag ako ay nai-interview. Yung feeling na yun, nadadala ko siya sa mga interview. Ganito yung mga nangyayari actually. Okay, motivated akong mag-learn. Tapos na-realize ko, dami ko pa palang hindi alam, dami ko pa palang aralin. And then, the more na alam ko na marami akong aralin, kakaroon ako ng self-doubt. Kapag nadala ko sa interview yan, yung confidence level ko mababa. Yung confidence na naipapakita ko, yung energy na naipaparamdam ko sa nag-interview sa akin, nararamdaman na kahit ako sa sarili ko, nagda-doubt akong kaya ko yung trabaho. And the moment I realize na it really affects my confidence level, my self-identity perspective, at naapektuhan yung pinaka well-being ko sa kakaaral ko ng kakaaral. Tinanggap ko na sa sarili ko na okay na yun. Tinanggap ko sa sarili ko na alam ko na siguro kung anong kailangan, matuto na lang ako moving forward. The moment I realized, I found myself na ang pag-aaral ko lang ng pag-aaral yung dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng walang kumpiyansa sa sarili. Nag-focus akong maghanap ng client. Mag-focus akong totoong connection sa mga tao. Yung totoong connection na hindi transactional, pakikipagkaibigan. Doon ako totoong bumana talaga sa interview. Hindi ko na inaral yung iba. Sa isip ko, kailangan ko lang mag-land ng maraming interview kasi the more na magkaroon ako ng maraming chance na ma-interview, magkakaroon ako ng taas na chance na magkaroon ng client. And then, ang priority ko na lang na i-improve at hindi aralin na
gusto ko i-improve na talaga ng application is yung pagsasalita ko at ang interview ko. Kaya nagpasalang ako sa maraming interview, kahit internship yan, on-site, work from home, call center, BPO. Kahit hindi accounting related, basta may interview, tinitira ko yan. Kasi I wanted to apply something. Kailangan ko magkaroon ng feeling na at least may natapos ako. Na kahit na-rejected ako sa mga bagay na yan, kahit na-rejected ako sa mga pinag-applyan ko, natapos ko at naharap ko pa rin. At nagkakaroon ako ng self-accomplishment na feeling na, ay salamat. Nagkaroon ako ng feeling na, ay salamat, natapos rin yung interview. Di ko na iniisip kung papasaba ko o hindi. The more na ginagawa ko yon, na nagkakaroon lang ako ng napaka-basic na perspective, na meron lang ako matapos ngayong araw, may interview lang ako ng gantong beses sa week na to, proud na ako sa sarili ko. And I need to build my confidence day by day. Kahit na nafe-face ako sa rejection, tinanggap ko na ang confidence level ko ay dapat nakabase sa kung ano yung mga na-accomplish ko. Kaya, ang ginawa ko, hindi ko binasihan yung mga rejection. Binasihan ko yung ano na yung mga nagawa ko. Kapag na-arrange ko yung resume ko, ay salamat. Napakasarap sa feeling. Kapag nag-update ako ng website, ay napakasarap sa feeling. Kapag may interview ako, ay napakasarap sa feeling. Hindi ko na inaaral like, siguro, kailangan ko rin to para magkaroon ako ng ganito. Hindi na. Actually, sa panahon ngayon, napakadali na lang i-access na mga dapat nating gawin o mga bare minimum skills para maging VA, especially VA bookkeeper. Ang tanong na lang kasi doon, pagalingan mag-practical application. Pagalingan sa kung ano talaga yung attitude mo or ano yung source of motivation mo kapag nasa actual ka na. And kapag aral ka kasi ng aral, hindi nakakalimutan mong i-apply. And sa totoong buhay, sa totoong client, ang totoong problema nakikita sa application, sa actual execution. Hindi mo makikita yan ng kahit na ano. Kaya ikaw ngayon, kung nai-stuck ka sa loop na aral ka lang ng aral, pansinin mo, maniwala kayo sa akin. Alam ko yung feeling na yan. Nararamdaman yung bubong-bubo kayo sa sarili nyo. Nararamdaman yung nawawalan tuloy kayo ng kumpiyansa sa sarili nyo. Doon na yung papasok kakaaral mo ng kakaaral. Sasabihin mo na sa sarili mo, wala kasi akong experience sa pagiging VA kaya hindi ako ma-hire. Wala kasi akong gantong skill kaya hindi ako ma-hire. Hinahanap kasi ng mga recruiter gantong ganyan. Nakikita nyo na mga mali. Nakikita nyo na yung the other side na hindi nyo dapat tinatambayan. Naniniwala ako guys, actually, nung grade 12 ako, naniniwala ako nung nag-aral ako ng QuickBooks Online. Those are the timelines na kailangan talaga ako mag-aral. Those are the tinatawag nilang prerequisite na kailangan mo maintindihan bago ka maging VA bookkeeper. And I don't deny that. There is actual prerequisite para maging VA bookkeeper. Nagkakamali na lang siya pag tinatambayan mo siya ng napakatagal to the point nakalimutan mo ano ba talaga yung mas importante. Kasi kapag inaral mo lang yung accounting, inaral mo lang yung mga bagay-bagay na technical part nang hindi mo ina-apply, nakakalimutan mo na ang very objective mo bakit mo inaaral yung mga bagay na yan because you wanted to earn. Now, if that learning, you can't convert it into money, that's useless. And that's the hard truth. Kaya yung learning phase, hindi siya tinatambayan. At kapag alam mo na yung prerequisite, alam mo na yung fundamentals, alam mo na yung pinaka-basic, aralin mo na ulit kung paano mong ibenta yung skill na yan. And kapag naka-close ka ng client, itong pinakamaganda. Yung practical application at yung learning, pagsasabayin mo na. Kasi nasa totoong buhay ka na eh. Nasa totoong client ka na. Nasa totoong sitwasyon ka na wherein ikaw na yung gumagalaw ng libro, gumagalaw ng execution, ikaw na yung nagpo-provide ng solution, ikaw na yung nagle-learn from the client, and ikaw na yung nagle-learn sa mga pagkakamali mo along the way. And those learnings are gold rather than prerequisites. Prerequisites are important, pero para sa akin, ang mas tinatambayan ng matagal, yung practical application at pinagsabay yung matuto ka along the way. Naalala ko nga yung mga employers ko dati, kapag tinitrain ako bagong hire ako, tinitrain nila ako ng prerequisite, you have to understand the software, you have to understand the accounts payable process, you have to understand na gantong company tayo, tapos ganito yung ginagamit natin, at ganito yung process natin. Binibigyan nila ako ng SOP, binibigyan nila ako ng papel, document para maintindihan yung trabaho ko. And then, minsan nagsha-shadow ako. Yung shadow, yung nagtatrabaho yung mismong nagtitrain sa akin, tapos nanonood lang ako. Tapos, after nila akong turuan ng mga prerequisite at bigyan ng overview, at after ko mag-shadow, alam nyo yung sinasabi ko sa kanila, pwede bang makatry, ma-experience ko ng mismong kamay, makita ng mismong mata, at ma-experience ko nung feeling ng nagpipindot, ng
lang nagtatype sa mismong trabaho. Kasi hindi tatatak sa utak ko yung mga bagay kapag hindi ako mismo yung naka-experience. Nagiging honest ako actually sa mga employers ko dati. Alam yan ng mga na-train ako. Kasi sinasabi ko talaga yon na kailangan ko ma-experience para hindi ko makalimutan. Kasi kapag nagsha-shadow lang ako sa iyo, kapag binibigyan mo lang ako ng papel nang hindi ko siya na-experience, bukas, mamaya, makalimutan ko na yan. Pero kapag nagka-experience na ako mismo nag-type, ako mismo nagpindot, ako mismo nag-navigate, tapos nagkamali pa ako, lalo na pag nagkamali ako, ito yung sinusumpa ko, pag nagkamali ako, trainer, isang beses lang yan. Kasi kapag nagkamali ako, hindi na yan makakalimutan ng sistema ko. Kailangan ko lang magkamali na magkamali. Patawarin mo lang ako ng patawarin. Pero, isang beses lang yan sa isang sitwasyon. Kapag namali ako dito sa sitwasyon na to, di na to maulit. Ibang kamalian na naman. Kasi ma-perfect ko na yung mismong flow. Kasi the best na tambayan, ito pagkakalahanin nyo at huwag kayong matrap sa pagkakamaling ito. Huwag kayong tumambay sa prerequisite, tumambay kayo sa practical at doon kayo matuto ng matuto. Ayos? Yun ang mga hindi sinasabi sa inyo ng mga coaches. Kasi ang kalaban natin dito, yung mga coaches na di ko alam na pinagbibili kayo ng mga courses dahil gusto nila na mag-aral lang kayo na mag-aral. Na hindi na kayo magka-client kasi aral lang kayo ng aral. Bubong-bubo kayo tuloy sa sarili nyo. No? Nagkakaroon kayo tuloy ng self-realization na ang dami ko pa palang hindi alam. Totoo, kahit ako, 4 years na ako sa pagiging VA bookkeeper at hindi ko inaamin na alam ko na yung lahat. Marami akong alam, pero nandito pa rin yung feeling na hindi ko alam ang lahat. And guess what? I'm still effective on what I'm doing. Why? Because prerequisite is needed, but practical applications and actual learning as you go is the best practice para maging effective ka sa lahat ng ginagawa mo. Kaya kung gaano ako mag-explain detail by detail sa inyo sa mga course ko, sa mga modules ko, sa mga webinars ko, sa aking pagsasalita ngayon, kung gaano ko inihima-hima yung mga bagay na yon, yun yung natutunan ko sa pagpa-practical while learning as I go. Ganun ko iniintindi yung mga bagay. Iniintindi ko siya nung andun ako sa moment na yon. Kasi walang sense kung aaralin ko yung bagay na yon sa mga bagay na hindi ko ramdam at hindi ko mismo na-experience. Huwag kang matrap, okay? This is a sign na mag-focus ka sa kung anong importante. Magka-client. Ubusin mo yung oras mo. Kung 1 year ka na nag-aaral ng accounting, VA bookkeeping, Diyos ko po naman, 1 year, handa ka na. Ubusin mo sarili mo na matuto at mag-apply actual. Kahit ang dami mo ng sinend na application, mas mag-focus ka sa improve mo yung resume mo, ang portfolio mo, the way you communicate sa mga recruiter. Ayusin mo, ubusin mo lahat ng mga hiring ngayon. Kasi sure ako, doon ka na lang naggulang. Kasi, especially pag graduate ka na, tapos nag-aaral ka ng VA bookkeeper, 1 year mahigit na. Mali yun. Hindi tinatambayan ang prerequisite. Alalahanin nyo. Okay? Application po ang pinakamahalaga. Mahal na mahal ko kayo at mahal na mahal din kayo ng Diyos. Dalangin ko na nabigyan ko kayo ng kalinawan. Nabigyan ko kayo ng importansya sa kung ano dapat yung dapat unahin at dapat mo tutukan. Ayos? See you po sa ating next episode. Bye!